Kumusta sa lahat? Ngayon tatalakayin natin ang mga nakatagong at mahihirap na buhay ng inaliping kababaihan sa kasaysayan ng Amerika. Mula kolonyal na Amerika hanggang digmaang sibil, ipinapakita ng kanilang mga kwento ang madilim na realidad ng pakikibaka, pagsasamantala at mga kwentong ibinaon o muntik na makalimutan. Kaya samahan ninyo ako habang ating tinutuklasan ang lahat ng ito at marami pang iba. Bago tayo magsimula sa video, gusto ko magpasalamat ng malaki sa mga miyembro ng aking channel na nagkaroon ng maagang access sa video na ito. Kung gusto mong maagang maka-access o makakuha ng eksklusibong poll, post at video para sa miyembro, tingnan at sumali kung interesado ka. Sa anumang kaso, maraming salamat muli sa lahat ng miyembro at sana ay mag-enjoy kayong lahat sa video. Salamat! Ipinanganak na alipin sa kolonyal na New York, si Elizabeth Freeman ay hindi inaasahang mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Mahirap, hindi marunong bumasa at sumulat at inalipin, hindi siya pinansin ng mga lalaking humihingi ng kalayaan para sa kanilang sarili ngunit ipinagkakait ito sa kanya. Sa kabila nito, ginawa niyang di inaasahan, dinimanda ang amo para sa kalayaan niya. Paano mananalo sa kaso ang babaeng di marunong bumasa o sumulat? Paano niya nayayanig ang pundasyon ng bagong bansa? Si Elizabeth Freeman, na kalaunay nakilala bilang Mambet, ay ipinanganak na alipin noong kalagitnaan ng dekada 1740 marahil nung tagsibol ng 1744. Hindi tiyak ang lugar ng kanyang kapanganakan, pero may nagsasabing sa estado ng New York ito kung saan siya lumaki sa plantasyon ni Peter Hoogboom sa Claverack, na yon bahagi ng Columbia County. Si Hoogboom ay mula sa pamilyang Olandes na nanirahan dito sa Amerika noong kalagitnaan ng ika-17 siglo nang tinatawag pang New Amsterdam ang New York at kolonya pa ito ng Olanda. Sa kanyang kabataan, siya ay kilala bilang Beth, na halos tiyak na pinekling bersyon ng Elizabeth. Batay sa alam natin tungkol sa bukirin ng mga Hoogboom, lumaki siya sa sambahayan kung saan marami ang inalipin. Kasama niya ang kapatid niyang si Lizzie. Tulad ng karaniwan para sa mga inalipin noong ika-18 siglo, hindi alam ang pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang at hindi rin tiyak kung nanatili sila sa parehong lupain. Hindi natutong magbasa o magsulat si Beth, kaya tahimik ang kanyang unang mga taon at walang iniwang nakasulat na tala. Sa halip, ang nalalaman natin tungkol sa kanyang kwento ay lumitaw lamang kalaunan matapos niyang igiit ang kanyang sarili sa mata ng publiko at makuha ang atensyon ng buong estado. Sa matapang at walang kapantay na laban sa korte, makikita natin na iyon ang magbabago ng lahat. Noong 1750 si Hannah, anak ni Peter Hoogboom, ay pinakasalan si Colonel John Ashley, isang kilalang tao sa Sheffield, Massachusetts. Pinadala si Beth bilang batang alipin sa bahay ni Hannah sa Sheffield na 7 o 8 taong gulang lang. Sa kabutihang palad, makikita pa rin natin ang mundo niya sa loob ng 3 dekada dahil nakatayo pa rin ngayon ang bahay ni Colonel John Ashley na itinayo noong 1735 at isa na itong museo. Ang bahay na ito may 2 palapag at kalahati, maraming silid at itinuturing na napakalaki sa probinsya noong kalagitnaan ng ika-18 siglo. Ang buhay ni Beth ay umiikot sa paglilinis ng bahay, paglalaba at mabibigat na gawaing pisikal na mas matagal gawin noon dahil wala pang washing machine, tumble dryer, vacuum at iba pang makina. Sa bahay ng mga Ashley, ipinakita agad ni Beth na hindi siya takot sa mga nagpaalipin sa kanya. Ang mga sumunod na salaysay ay inilalarawan si Hannah Ashley bilang malupit at isang kilalang kwento ang nagsasabing kinuha niya ang isang mainit na pala upang hampasin ang kapatid ni Beth na si Lizzie. Ipinadala rin siya sa bahay ng mga Ashley, pero bago niya masaktan si Lizzie, pumagit na si Beth at pinigilan siya. Nag-iwan si Hannah ng malalim na sugat kay Beth na naging malaking peklat. Sa halip na itago, ipinakita ito ni Beth sa mga bisita bilang patunay ng kalupitan ni Ginang Ashley sa mga alipin. Sa mga panahong ito, naging ina rin si Beth. Hindi tiyak ang ama ng kanyang anak, pero ayon sa tradisyon, umalis ito para maglingkod sa digmaang revolusyonaryo ng Amerika at di na bumalik. Habang nagmamartsa ang mga lalaki para sa kalayaan, alipin pa rin si Beth at pinalalaki ang anak sa mundong ipinagkait sa kanya ang karapatang maging malaya. Sa Sheffield, may mga salitang isinusulat na di magtatagal ay gagawing imposibleng ipagwalang bahala ang kontradiksyong yon. Si Elizabeth ay nabuhay sa panahon ng malalaking pagbabago sa Hilagang Amerika habang nakatira sa bahay ng mga Ashley.
Lumaki siya na madalas naririnig ang tungkol sa mahabang digmaan laban sa mga Pranses sa Hilagang Amerika mula 1754 hanggang 1763. Nagtapos ang labang ito nang sakupin ng mga Briton ang tinatawag noon na New France, na ngayon ay kilala natin bilang Canada, habang nanatili namang nasa ilalim ng pamumuno ng Britanya ang Massachusetts. Narinig niya ang galit ni Juan Ashley at ng mga bisitang nagrereklamo sa taas ng buwis na ipinapataw ng korona ng Britanya sa Massachusetts at iba pang 12 kolonya mula New Hampshire hanggang Georgia. Noong Enero 1773 sa edad na halos 30, nakita niya ang malaking grupo ng mga may-ari ng lupa sa Massachusetts na nagtipon sa bahay ni Ashley sa Sheffield para buwiin ang Sheffield Declaration. Nagprotesta ito laban sa paniningil ng Britanya sa mga kolonya at naglahad na ang sangkatauhan ay likas na pantay-pantay, malaya, independyente at may karapatang tamasahin ng buhay, kalayaan at ari-arian. Iba ang pananalitang ginamit ni Thomas Jefferson nang isulat niya ang Deklarasyon ng Kalayaan pagkatapos ng 3 taon. Lumabas na si Theodore Sedgwick, isang batang abogado, ang sumulat ng karamihan sa Sheffield Declaration noong pagpupulong sa Ashley House. Muling lilitaw si Theodoro sa kwento ni Elizabeth bago magtagal. Para kay Beth, kung narinig man niya ang Sheffield Declaration sa Ashley House noong Enero 1773, tiyak na mapapansin niya ang kabalintunaan nito. Ang mga lalaking nag-angkin na ang lahat ay may karapatan sa kalayaan at likas na mga karapatan ang siyang sumulat ng mga matatayog na katagang iyon habang siya ay nakakadena sa ilalim ng isang bubong. Umalingaunggaw ang wika ng kalayaan sa mga bulwagan, ngunit hindi siya kasali rito. Hindi pa. Sa mga susunod na taon, susubukan niyang alamin kung may ibig sabihin nga ba ang mga salitang iyon. Mahalagang kaganapan ang Sheffield Declaration sa mga pangyayaring humantong sa digmaang revolusyonaryo ng Amerika. Naganap ang Boston Tea Party sa kabilang panig ng Massachusetts noong Disyembre 1773. Sinundan ito ng lumalalang sitwasyong pampulitika na nagdulot ng pagsiklab ng digmaan noong tagsibol ng 1775. Inilabas ng ikalawang Continental Congress ang Deklarasyon ng Kalayaan ni Jefferson sa Philadelphia noong tag-init ng 1776. At sumunod ang isang matinding digmaan laban sa Britanya na nagwagi noong 1781 at nagtapos ng kilalanin ng Britanya ang kalayaan ng Estados Unidos ng Amerika noong 1783. Para sa bagong federal na estado, nilikha ng Massachusetts ang sariling konstitusyon noong 1780. Kasama rito ang sumusunod na bahagi na sumasalamin sa Sheffield Declaration at sa Declaration of Independence. Ang lahat ng tao ay ipinanganak na malaya, pantay-pantay, at may likas, mahalaga at di maaalis na mga karapatan kabilang ang mga sumusunod. Karapatang tamasahin at ipagtanggol ang buhay at kalayaan. Ang karapatang mag-angkin, magmay-ari at magprotekta ng ari-arian at sa huli, ang karapatang hanapin at makamtan ang kanilang kaligtasan at kaligayahan. Lahat ng ito ay nauuwi sa pagtutuos. Malapit nang gawing sandata ni Elizabeth ang mga pangakong ito, haharapin ang nagpaalipin sa kanya at hihingin ang kalayang ipinagkait sa kanya sa buong buhay niya. Noong 1781, dahil alam niya ang konstitusyon ng Massachusetts, nagpetisyon si Beth para sa kalayaan niya, gamit ang ideya na ipinagbabawal ng konstitusyon ang pagkaalipin sa estado. Ayon sa isang salaysay, sinabi niya kay Theodore Sedgwick, ang abogadong gumawa ng Sheffield Declaration noong 1773, "Narinig ko kahapon ang papel na nagsasabing lahat ay nilikhang pantay at may karapatan sa kalayaan. Hindi ako hangal. Hindi ba ibibigay sa akin ng batas ang kalayaan ko?" May halong epekto ang pamana ni Sedgwick sa kilusang abolisyon, ngunit naniniwala siyang salungat sa bagong konstitusyon ng Massachusetts ang pagkaalipin, kaya tinanggap niya ang kaso. Di nagtagal, isinumite na niya ang mga papeles para kay Beth at kay Brom, isa pang inaliping lalaki sa bahay ni Ashley, upang palakasin ang kaso dahil limitado noon ang karapatan ng mga babae. Noong 1871, isinampa ang kasong Brom at Beth laban kay Ashley upang makamit ang kanilang kalayaan. Malaki ang magiging epekto nito sa batas ng Massachusetts. Nagsimula ang paglilitis sa kaso ng Brom at Beth laban kay Ashley sa County Court of Common Pleas sa bayan ng Great Barrington noong Agosto 1781. Kasama ni Sedgwick bilang abogado si Tapping Reeve, tagapagtatag ng Litchfield Law School sa Connecticut, isa sa pinakaunang paaralan ng batas sa Amerika.
Magkasama, kinikilala silang pinakamahuhusay na abogado sa Massachusetts. Ipinaglaban nila na ang bagong saligang batas ng Massachusetts ay nagbawal sa pagkaalipin sa estado kaya dapat palayain sina Brom at Beth. Sabi ni John Ashley, hindi alipin kundi tagapaglingkod sa bahay ang dalawa na wala lang mapupuntahan. Karaniwang argumento noong huling ika-18 siglo. Nagpasya ang korte pabor kina Brom at Beth at hindi lamang inutusan si Ashley na palayain sila mula sa pagkalipin, kundi pati na rin bayaran sila bilang kabayaran sa kanilang mga taon ng libreng paggawa. At kaya nagawa ni Beth ang isang bagay na hindi inaasahan. Nanalo siya. Sa oras na yon, siya ang unang African-American na babae na nagkamit ng kalayaan sa ilalim ng konstitusyon ng Massachusetts, pinatunayan ang pangakong pagkakapantay-pantay nito. Nang makalaya siya at si Brom, inalok silang magtrabaho sa Ashley House na may bayad. Ito ay isang karaniwang sitwasyon para sa maraming pinalayang alipin sa Amerika noong huling bahagi ng ika-18 at unang bahagi ng ika-19 na siglo at karamihan sa kanila ay nagpalit lamang ng pagiging alipin sa pagiging katulton sa bahay na may maliit na sahod. Tinanggihan ni Beth ang alok at piniling magtrabaho kay Theodore Sedgwick. Ginugol niya ang mahigit 25 taon sa tahanan ni Sedgwick at naging malapit na miyembro ng pamilya, nagsilbing yaya ng mga anak ni Theodore at Pamela. Sa panahong ito, dito na siya nakilala bilang Ma'am Beth. Matapos niyang magtamo ng kalayaan sa kasong dininig noong 1781, ginamit niya ang apelyaidong Freeman at nakilala bilang Elizabeth Freeman. Ipinapakita ng paggamit ng pangalan na Ma'am Beth ng mga anak ng Sedgwick ang kahalagahan niya sa pamilya. Ito ay mula kay Catherine Sedgwick, anak ni Theodore at naging kilalang manunulat. Nakuha natin ang pinakadetalyadong kwento tungkol kay Ma'am Beth. Noong 1853 habang matanda na siya, sumulat si Catherine ng aklat na pagkalipin sa Bagong Inglaterra na inilathala sa Bentley's Miscellany. Bagamat magaan ang paglalarawan sa pagkaalipin sa Massachusetts at ibang hilagang estado, mahalagang sanggunian ito sa buhay ni Beth at paano niya nakuha ang kalayaan. Habang nagsisimula ng bagong buhay si Beth bilang malayang babae, sa loob ng sambahayan ng mga Sedgwick, naapektuhan na ng kanyang mga ginawa ang batas ng Massachusetts. Ang kanyang kaso kasama si Brom noong 1781 ay kabilang sa ilang kaso noong mga unang taon ng dekada. 1780 na nagsasabing labag na sa batas ang pagkaalipin dahil sa bagong konstitusyon ng Massachusetts noong 1780. Tatlong magkakahiwalay na kaso sa korte ang sama-samang tinawag na mga kaso ni Quack-Walker na lahat ay tumutukoy sa isang inaliping lalaking si Quack o Quack-Walker. Dahil dito, naging malinaw kahit sa mga umaasa pa sa pagkaalipin sa Massachusetts na ang institusyong ito ay hindi na magtatagal. Noong 1783, 2 taon matapos ang tagumpay ni Elizabeth, idineklara ng Massachusetts Supreme Judicial Court na labag sa konstitusyon ng estado ang pagkaalipin. At nang isinagawa ang unang federal census noong 1700 wala ni isang alipin ang nakalista sa Massachusetts. Dahil dito, isang Massachusetts sa unang malalayang estado sa Estados Unidos. Kasunod ng Republika ng Vermont na bilang isang malayang estado noong 1777 ay nagpawalang bisa sa pagkaalipin sa mismong pagkakatatag nito at Pennsylvania na nagpawalang bisa sa pagkaalipin noong 1780. Umabot pa ng ika-19 na siglo bago tuluyang nawala ang pagkaalipin sa ilang hilagang estado gaya ng New York. Kaya sa kanyang tagumpay, si Elizabeth Freeman ay tumulong na baguhin ang takbo ng kasaysayan, ginawang isa ang Massachusetts sa ilang lugar sa Estados Unidos kung saan tuluyang nawala ang pagkaalipin noong ika-18 siglo. Habang nagtatrabaho si Elizabeth sa Sedgwick House, naging lokal din siyang manggagamot, nurse at hilot. Sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, nakapag-ipon siya ng sapat para makabili ng sariling bahay. Noon, malalaki na ang mga anak ng Sedgwick kaya hindi na nila kailangan ng yaya. Nagretiro siya at lumipat sa sariling bahay sa Cherry Hill, Stockbridge. Ang kanyang anak na babae na may sarili ng mga anak ay nakatira malapit kaya ginugol ni Beth ang huling mga taon niya kasama ang mga apo at apo sa tuhod. Nabuhay siya ng matagal at namatay sa Stockbridge noong Disyembre 1829. Dahil hindi natin tsak ang kanyang petsa ng kapanganakan, hindi natin masabi ng eksakto kung ilang taon na siya. Ngunit siya ay mga 85 taong gulang nang siya ay pumanaw at mas marami siyang taon na ginugol bilang isang malayang babae kaysa bilang isang alipin.
Habang nagmumuni-muni tungkol sa kahulugan ng kalayaan para sa kanya, minsan niyang sinabi, kahit kailan nung ako'y alipin pa, kung inalok sa akin ng 1 minutong kalayaan at sinabi sa akin na mamamatay ako pagkatapos ng minutong iyon, tatanggapin ko pa rin iyon. Para lamang makatayo ng 1 minuto sa lupa ng Diyos bilang isang malayang babae, gagawin ko yon. Inilibing siya sa Sedgwick family plot sa Stockbridge, Massachusetts. Siya lang ang hindi Sedgwick na naroon, patunay sa mahalagang papel ng pamilyang tumulong sa kanyang kalayaan. Naglagay ang pamilya ng lapida sa libingan niya na may nakasulat, Elizabeth Freeman, Mambet, namatay Disyembre 28, 1829, tinatayang edad 85. Ipinanganak at nanatiling alipin siya ng halos 30 taon. Hindi siya marunong magbasa o magsulat, pero sa sarili niyang mundo, siya'y kakaiba. Hindi siya nag-aksaya ng oras o gamit. Hindi niya kailanman nilabag ang tiwala, ninabigong gampanan ang kanyang tungkulin. Sa bawat pagsubok sa bahay, siya ang pinakamaasahan at pinakamalapit na kaibigan. Paalam, mabuting ina. Noong 1812 ang manugang ni Theodore na si Susan Ridley Sedgwick ay nagpinta ng masilang watercolor sa ivory miniature ni Beth noong siya ay 70 taong gulang. Inaalagaan ito ngayon ng Massachusetts Historical Society at ito lang ang natitirang kilalang larawan niya. 2 siglo matapos siyang pumanaw, naging sentro ang kanyang kwento sa kasaysayan ng abolisyon sa Estados Unidos. Paalala na ang kalayaan ay hindi lang nasa batas, kundi inangkin ng mga matapang na humiling nito. Noong Agosto 2022, nagtayo ang Sheffield Historical Society ng rebulto bilang parangal at pagkilala sa kanyang papel sa paglalakbay tungo sa kalayaan. Tinawag siyang Rosa Parks ng kanyang panahon at ang tapang ni Elizabeth Freeman ay nagdala hindi lang ng kanyang kalayaan, kundi naging simula rin ng kilusang nagbago sa bansa. Ipinanganak bilang alipin at mahirap, nagtrabaho si Julia Chin noong kabataan niya tulad ng ibang alipin. Nagbado ang kanyang buhay nang ipadala siya sa taniman ni Richard Mentor Johnson, isang sumisikat na politiko at magiging pangalawang pangulo ng Estados Unidos. Dinaglaon, ginawa ni Johnson na kanyang kalaguyo si Julia na nagsimula ng isang ugnayang kakaiba, kontrobersyal at lubhang komplikado. Tinulungan niya sa pamamahala ng kanyang tahanan at pinalaki ang kanilang mga anak, ngunit hindi niya kailanman ipinagkaloob sa kanya ang kalayaan. Bakit niya pa rin siya inalipin? At bakit siya halos mabura sa kasaysayan? Ang pagsubok na alamin kung sino si Julia Chin, lalo na ang mga detalye ng kanyang mga unang taon ay hindi madaling gawain. Hindi eksaktong naitala ang mga talaang demografiko noong huling ika-18 siglo, lalo na sa mga ipinanganak na alipin. Halimbawa, alam natin na ipinanganak si Julia Chin noong dekada 1770, ngunit kahit ang kanyang pangunahing biograpo ay naitukoy lamang ito sa pagitan ng 1770 at 1777. Iyan ang pinaka-eksaktong masasabi based sa ebidensya. May ilang sanggunian na nagsasabing ipinanganak siya noong 1770. Mayroon namang iba na nagsasabing siya ay mga 15 o 16 na taong gulang noong 1800 at 12 na nangangahulugang ipinanganak siya bandang 1776 o 1777. Wala ring masyadong detalye tungkol sa kanyang magulang o pinagmulan. Ang kanyang ina ay isang alipin na si Henrietta. Pinaniniwalaang ang kanyang ama ay isang malayang puting lalaki na nagbigay sa kanya ng apelyidong Chin mula sa isang kilalang pamilyang nakatira sa bahaging ito ng Kentucky. Gayunpaman, mas madali tukuyin kung sino ang mga nag-alipin kay Julia. Ipinanganak siya sa hasyenda ni na Robert Suggs Johnson at ng kanyang asawang si Jemima sa bluegrass na rehiyon ng Kentucky na noong panahong iyon ay nasa kanlurang hangganan ng Estados Unidos ng Amerika. Lumipat ang mag-asawang Johnson sa Kentucky noong 1770 at 70 bilang isa sa mga unang Euro-Amerikano roon. Si Robert ay surveyor at tagatasa ng lupa na tumulong sa pagmamapa ng kolonisasyon ng Kentucky. Marami silang anak, ngunit ang ika-5 nilang anak na lalaki, si Richard Mentor Johnson, na ipinanganak noong 1800 at 70 ang mahalaga sa kwentong ito. Noong siya'y ipinanganak, maraming puting Amerikano ang itinuring ang pagkaalipin hindi bilang moral na krisis, kundi bilang normal at mahalagang institusyon sa pagpapalawak ng kanlurang hangganan, gaya ng makikita natin mamaya. Ang Kentucky ay tinitirhan ng mga lumipat mula Virginia simula 1760 sa at naging ika-15 estado ng Unyon noong 1772.
Legal ang pagmamay-ari ng alipin dito at ang issue kung papayagan ang pagkaalipin sa mga bagong estado ay hindi pa matinding labanan sa politika bago ang 1810. Sa kabila ng pagiging isang estadong agrikultural na may mga alipin at ekonomiyang nakabatay sa plantasyon, ang Kentucky ay mabilis ding naging tahanan ng pinakamalaking populasyon ng mga malalayang itim sa kahit anong estado sa US. Dahil nakalaya, madalas unang lumilipat sa kanluran ang mga dating alipin sa Virginia para magtayo ng sariling sakahan o tumira malayo sa dating pinagalipinan. Malaki pa rin ang populasyon ng mga katutubong Amerikano tulad ng Creek at Choctaw noong panahon ni Julia. Lumikha ito ng estado na may kakaibang patakaran sa pakikisalamuha ng mga puti, itim at katutubo kumpara sa iba. At ang ganitong paghahalo ng mga lahi ay nakaapekto sa buhay ni Julia. Bagamat ipinanganap si Julia sa isang inaliping babae, malayo siya sa pagiging purong lahing Afrikano mula sa kanlurang Afrika. Gayunpaman, ang buong detalye ng kanyang lahi ay isang pinagmumulan ng kontrobersya. Ipinapakita ng karamihang pag-aaral na siya ay oktoron. Karaniwang ginagamit na yon ang terminong ito sa mga may 1 ikawalong lahing Afrikano at 7 ikawalong lahing Europeo o puting Amerikano. Bagaman may ilang kaso na nangyari ito sa kasaysayan ng Estados Unidos bago ang digmaang sibil, ito ay napakabihira. Hindi ito talaga ang kaso kay Julia. Bagaman mas maputi ang balat niya kaysa karamihan ng mga alipin noon, malamang isa lang siyang kwadrun. Ibig sabihin, may isa kapat siyang lahing Afrikano. Hindi rin tayo sigurado sa itsura niya. Walang kamera nung bago siya namatay, kaya maaring hindi rin eksakto ang mga guhit niya mula ika-19 na siglo. Kahit na siya ay pangunahing mula sa lahing Europeo o puting Amerikano, si Julia ay tinrato tulad ng ibang mga batang inalipin. Ang kanyang ina, si Henrietta, ay binibigyan ng pagkain para sa sarili at sa kanyang mga anak, ngunit ito ay sobrang kaunti para sa mabigat na trabahong inaasahan sa kanila. Nabuhay sila sa pagtatanim ng beans, repolyo at patata sa hardin ng mga alipin. Ngunit tulad ng karamihan sa mga inalipin, lagi silang kulang sa protina at nutrisyon. Ang kabataan ni Julia ay puno ng pagsubok, ngunit habang siya'y nagdadalaga, magbabago ang kanyang buhay at mauugnay siya sa makapangyarihang pamilya Johnson sa di inaasahang paraan. Hindi naging madali ang buhay ni Julia noong nagdadalaga siya. Sa panahong ito, nahiwalay si Julia sa ina at kapatid at ipinadala sa tahanan ni Richard Mentor, bunsong anak ng mga Johnson. Si Johnson, mga 30 taong gulang noon, ay isang ambisyosong umuusbong na figura sa politika ng Kentucky. Nakapagtatag na siya ng sarili niyang sambahayan sa Blue Spring Farm, isang malawak na lupain na tinirhan niya mag-isa. Si Johnson ay walang asawa at hindi kailanman mag-aasawa sa tradisyonal na paraan. Ayon sa mga sumunod na kwento, noong siya ay mga 16 na taong gulang, nagpropose siya sa isang dalagang babae. Ngunit mariing tumutol ang kanyang ina sa kanilang relasyon at pinilit siyang tapusin ito. Ayon sa ilang kwento, malaki ang naging epekto ng insidenteng yon kay Johnson at nangako siyang hindi na muling magpapadikta sa ina o kahit kanino tungkol sa personal niyang buhay. Totoo man o hindi ang pangakong iyon, ang desisyong iyon ang humubog sa kakaibang pamumuhay sa Blue Spring Farm. Nang ipadala si Julia doon, agad siya naging concubine ni Johnson. Nag-aatubili akong gamitin ang salitang nagkaroon sila ng relasyon o kung ano pa man dito dahil malinaw na hindi ito voluntaryong kasunduan para kay Julia noong una, bagamat naging mas komplikado ang kanilang ugnayan habang lumilipas ang panahon. Hindi rin tiyak ang edad ni Julia nang lahat ito'y nangyari. Kung ipinanganak siya nung bandang 1776 o 1777, mga 14 na taong gulang pa lang siya nang ipadala siya upang manirahan kay Richard. Kung ipinanganak siya ilang taon ng mas maaga, mga bandang 1779, papasok na siya sa kanyang 20s. Ang mas tiyak na alam ay nanganap siya ng isang anak na babae na pinangalan ng Imogen nung 1812. Isang pangalawang anak na babae na pinangalan ng Adeline ang sumunod kaagad pagkatapos. Halos walang duda na si Richard ang ama ng dalawang babae. Komplikado na ang relasyon ni Richard at Julia ngayon. Alipin pa rin siya pero may ebidensya na tinawag niya si Julia na asawa at malaya niyang ipinakikilala sina Imogen at Adeline bilang mga anak kapag may bisita sa Blue Spring Farm. Johnson din ang apelyido nila.
Kalaunan, binigyan niya sila ng sariling lupa habang itinuturi ng karamihan sa mga historiador sina Richard at Julia na may hindi opisyal na common law marriage na labas sa legal na estruktura. Si Richard Mentor Johnson ay pangunahing kilala ngayon bilang nagsilbing pangalawang pangulo ng Estados Unidos mula 1837 hanggang 1841 noong si Martin Van Buren ang pangulo. Ngunit umabot ng 46 na taon ang kanyang karera sa politika. Una siyang nahalal sa kapulungan ng mga kinatawan ng Kentucky noong 1804. Pagkalipas ng 3 taon, pumunta siya sa Washington DC bilang kinatawan ng Kentucky sa Federal House of Representatives. Hawak niya ang posisyong iyon hanggang 18-19 nang nagtagumpay siyang manalo sa halalan bilang senador ng Estados Unidos mula sa Kentucky na sinundan ng 8 taon muli sa kapulungan mula 18-29 at pagkatapos ay ang kanyang panahon bilang pangalawang pangulo. Di man naabutan ni Julia na maging pangalawang pangulo si Johnson, mahalaga pa rin ang karera niya sa politika sa paghubog ng buhay ni Julia. Dahil hindi siya nag-asawa ng puting babae o bumuo ng tradisyonal na pamilya noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, si Julia ang namahala sa Blue Spring Farm sa Kentucky habang siya'y nasa Washington DC ng halos 6 na buwan bawat taon. Isa itong plantasyon na may maraming alipin doon. Si Julia ang namahala nito, siya ang nakipag-usap sa mga kontratista na bumibili ng kanilang ani at siya rin ang bumibili ng mga pangangailangan para sa bahay at sakahan. Siya ang nag-organisa at nagpapatakbo ng mga sosyal na pagtitipon lalo na tuwing bumabalik si Richard sa Kentucky mula Washington para makipagkita sa lokal na politiko at negosyante. Mahusay tumugtog ng piano si Julia at tumulong siyang magbigay ng pinong atmosfera sa pagtitipon. Tuwing pumupunta si Johnson sa Washington para sa kanyang karerang pampulitika, iniiwan niya kay Julia ang salaging inilabas niya bago umalis, isang bihirang tiwala sa isang inaliping babae noon. Isang mahalagang bahagi ng trabaho ni Julia bilang tagapamahala ng Blue Spring Farm ay ang pagtatatag ng Choctaw Academy sa Bukirin. Paaralang may dormitoryo sa Bukirin para sa mga katutubong Amerikanong batang lalaki. Ito ay umiral ng halos 1 dekada sa ilalim ng pamamahala ni Julia. Sa isang paraan, ito'y paglawak ng trabaho ni Julia sa pagtuturo sa kanyang mga anak na babae. Kumuha siya ng lokal na ministro, si Thomas Henderson, para turuan sina Imogen at Adeline, at kalaunan, nagturo rin si Henderson sa paaralan. Ang Choctaw Academy ay bahagi nito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Sa Blue Spring Farm sa Kentucky, nakatayo pa rin ang balangkas ng gusali sa Bukirin kahit napalibutan na ito ng mga palumpong, puno at halos gumuho na ang bubong matapos mahigit 1 siglong kapabayaan. Para sa mga nakatira sa lugar na ito ng Kentucky, may bahagi pa ng kwento ni Julia Chin na pwedeng makita at bisitahin roon. Bagaman tila ipinapakita ng lahat ng ito na may ugnayang halos pantay si Julia at Richard pagsapit ng dekada 1820. Mas komplikado ito kaysa sa unang tingin. Tinanggap ng lokal na komunidad sa Kentucky ang kakaibang pagsasama ng kanilang kongresista at tinatawag niyang asawa, ngunit malinaw na pinupuna pa rin nila ito sa likod ng mga pinto. Dagdag pa, kakaiba ang relasyon nila dahil hinubog ito ng mga batas ng lahi noon. Noong 1815 matapos mamatay ang kanyang ama, naging legal na pag-aari ni Johnson si Julia, ngunit hindi niya ito pinalaya. Legal pa ring alipin siya kahit tinanggap ni Johnson at pinalaki bilang anak ang kanilang mga anak na babae. Ayon sa mga historiador, posibleng hindi pinalaya ni Johnson si Julia dahil baka humina ang mga ugnayan nila kapag ginawa niya ito. Ayon sa batas noon, ipinagbabawal sa Kentucky ang kasal ng magkaibang lahi. Kaya kahit pinalaya ni Johnson si Julia, hindi pa rin sila pwedeng legal na magpakasal. Gayunpaman, may impluwensya si Julia sa kanilang tahanan. Inalis ni Julia na madalas na Daniel at pamilya niya sa Blue Spring Farm kung saan naging mas maayos ang kanilang buhay ng ilang taon. Noong 1821, dayunpaman na ibenta sila, malamang dahil naharap si Johnson sa lumalaking problemang pinansyal habang pinapanatili ang kanyang karerang pampulitika. May ebidensya ring nahirapan si Julia panatilihin ang disiplina sa taniman dahil sa kanyang pagiging inaliping babae. Ipinapakita ng mga liham ni Johnson na inutusan niya ang kanyang mga puting empleyado na sundin ang autoridad ni Julia. Ngunit napansin ng mga historiador na may ilang inaliping manggagawa sa bukid na hindi sumusunod sa kanyang mga utos at ang mga kalapit na lalaki ay ayaw tumulong kapag humihingi siya ng tulong sa pagpaparusa sa mga ito. Noong tag-init ng 1833 malubang nagkasakit si Julia dahil sa kolera sa American Midwest.
Ang kolera ay kilala bilang Blue Death noong ika-19 na siglo dahil ito ay dumating ng sunod-sunod na malalaking alon sa Europa at pagkatapos ay sa Amerika mula 1810 hanggang 1870 na pumatay ng milyon-milyong tao. Kasama rito ang pagputok ng kolera sa Choctaw Academy at maraming estudyante ang nagkasakit. Ilang linggo inalagaan ni Julia ang mga bata hanggang gumaling pero nahawa rin siya sa huli. Pumanaw siya at kabilang sa maraming biktima noong dekada 1830 ang pinakamalagim na panahon ng sakit na ito. Hindi tiyak ang edad niya nang siya'y namatay. Baka siya ay nasa 40 o huling 30. Hindi rin alam ang kanyang libingan. Matinding nagluksa si Richard matapos mamatay si Julia. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon siya ng relasyon sa isa pang inaliping babae sa asyenda. Nang iwan siya ng babae para sa iba, ipinadakip at ipinabenta ni Johnson ang babae sa subasta. Pagkatapos nito, nagsimula siya ng katulad na relasyon sa kapatid ng babae na inalipin din. Matagal nang nakalimutan ng kwento ni Julia. Sa totoo lang, dapat niya itong tawaging pagtatakip. Noong halalan sa pagkapangulo noong 1836, maraming negatibong balitang lumabas tungkol sa pribadong buhay ni Richard at sa iskandalosong relasyon niya sa isang babaeng alipin. Halimbawa, may mga polyatong lumabas laban kay Richard Mentor Johnson dahil sa relasyon niya kay Julia Chin at sa dalawa nilang anak na babae. Sa isang karton noong 1836, ipinakita si Johnson kasama ang dalawa niyang anak na babae kung saan ang isa sa kanila ay may hawak na larawan ni Chin. Sinadya ng artist na padilimin ang balat ni Chin at mga babae para mas tumindi ang stigma sa lahi at laitin siya sa publiko. Sa kabila ng kontrobersya sa personal niyang buhay, nahalal si Richard Mentor Johnson bilang vice-presidente kasama ni Martin Van Buren. Noong 1850 aktibo pa rin sa politika si Johnson, ngunit humina na noon ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. Pumanaw siya sa stroke noong Nobyembre, 19, edad 70. Inilibing siya sa Frankfurt Cemetery sa Frankfurt. Ang mga anak niyang babae kay Julia ay binigyan ng malalaking sakahan bilang dote at nakapag-asawa ng mga puti pero wala silang parte sa kanyang testamento. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, dalawa sa kanyang mga kapatid na lalaki na buhay pa noon, sina John at Henry Johnson, ay tila sinunog o sinira ang mga papeles at iba pang talaan ni Richard. Maaaring dalawang motibo ito. Una, gusto nilang burahin ang lahat ng alaala tungkol sa kontrobersyal na relasyon ni Richard at sa dalawang anak na babae niya kay Julia. Pangalawa, kahit hindi naman sobrang yaman ni Richard nung siya ay namatay, nag-iwan siya ng sapat na malaking ari-arian na gusto ng dalawang kapatid niyang mapasa kanila imbes na mapunta kay Imogen, na buhay pa noong 1850. May nahanap silang hukom na tutulong para hindi mapunta kay Richard ang mga lupa ng anak niyang may ibang lahi. Idineklara ng korte na wala siyang iniwang asawa, anak, ama o inang buhay pa, kaya ang pekeng testamento ay naisama sa opisyal na talaan. Nasira ang mga papeles ni Richard kaya napunta ang ari-arian niya sa mga kapatid at pamilya nila, kaya halos natahimik ang kwento ni Julia Chin. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo lang, nabanggit sa publikasyon ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos at ang kanyang inaliping asawa. Dahil sa mga pagbanggit na ito, naging interesado ang ilang mananaliksik kamakailan at naglabas ng iba't ibang pag-aaral tungkol sa kanyang buhay, kabilang ang isang buong aklat na talambuhay ni Amrita Chakraborty Myers. Dahil dito, muling naalala ang kwento ni Julia Chin, inaliping asawa ng pangalawang pangulo. Bagaman malaking bahagi ng Blue Spring Farm ay nawala na, ang mga pagsisikap ng mga lokal na tagapag-ingat ng kasaysayan upang patatagin ang natitirang gusaling bato ng Choctaw Academy ay nakatulong upang matiyak na kahit papaano ay may bahagi ng lugar kung saan siya namuhay at nagtrabaho ang mananatili. Sa ganitong paraan, ang alaala ni Julia Chin na dating halos nabura sa kasaysayan ay patuloy na muling natutuklasan at naalala. Si Joyce Heath ay isang inaliping babaeng Aprikanong-Amerikano na tila umabot ng 161 taon ng edad. Noong 1835, ipinapakita siya at dinarayo ng mga tao mula malalayong lugar, hindi lang dahil sa kanyang edad, kundi dahil siya raw ay naging tagapag-alaga ni George Washington. Tagapag-alaga ni Washington noong bata siya. Pinatibay ng mga kwento niya tungkol kay Georgie ang kanyang pahayag, pero sa likod ng mabait at madaldal niyang ugali, may lalaking nanamantala sa kanya kahit patay na siya. Samahan mo ako habang ating tuklasin ang kanyang kwento.
Noong taglagas at unang bahagi ng taglamig ng 1835, isang babae na nagngangalang Joyce Heath ang naging usap-usapan sa New England at New York. Si Heath ay tampok sa exhibit na inililibot sa Massachusetts, Connecticut at iba pang estado. Pinamunuan ito ni Phineas Taylor Barnum, isang lalaking nasa 20s na noon ay hindi pa kilala, ngunit kalaunan ay makikilala bilang PT. Si Barnum, ang pinakadakilang palabas na tao sa mundo. Ang palabas ni Barnum noong 1835 ay isang payak na kaganapan kumpara sa mga teatro at sirko na kanyang pamamahalaan sa mga susunod na taon. Sa unang pagsubok, isa lang ang exhibit niya, isang matandang babaeng si Joyce Heath. Maaring hindi yun exciting pakinggan, pero parang matanda na si Heath. Sa katunayan, sobrang tanda na ni Heath na sinabi niyang siya raw ang naging tagapagpasusong ina ni George Washington, ang dakilang bayani ng digmaang revolusyonaryo ng Amerika at ang unang pangulo ng Estados Unidos. Ang bumisita kay Heath sa New England noong taglagas at simula ng taglamig. Ang mga bumisita kay Heath sa New England noong taglagas at simula ng taglamig o ang mga nakapanood sa kanyang unang pagtatanghal sa Neville's Garden sa New York City ilang linggo bago nito ay namangha sa kanyang mga kwento tungkol kay Munting Georgie at kung paano niya ito pinalaki sa Virginia isang siglo bago yon. Para mailagay ito sa tamang pananaw, si George Washington ay pinanganak sa Virginia noong tagsibol ng 1732. 103 taon bago sinimula ni Barnum na ipakita si Heath. Dahil ang mga tagapagpasusong ina ay karaniwang mga babae na may edad 20 hanggang 40, kung paniniwalaan ang mga sinasabi ni Barnum, dapat ay mahigit 120 taon na si Heath. Ngunit sa di malamang dahilan, lalo pang pinalala ni Barnum ang kwento ng sabihing ipinanganak siya noong 1674 at siya ay 161 taong gulang. Medyo kakaiba ang pahayag na ito dahil kung totoo, siya ay nasa huling bahagi na ng kanyang 50 taon nang maging tagapagpasusong ina ni Washington. Baka inisip ni Barnum na mas dadami ang manonood dahil sa numerong iyon. Ano man ang kaso, nagdulot ito ng pagdududa sa kanyang pahayag. Si Heath ay agad naging sensasyon, ipinakilala bilang pinakakamanghamanghang kuryosidad sa mundo. Isa na dating aliping ni Augustine Washington ang ama ni George at siyang nag-alaga sa ama ng bansa mula dekada 1730 hanggang dekada 1740. At sa loob ng ilang panahon, kumita ng malaki si Barnum at nakakuha ng maraming atensyon mula sa media sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya. Ngunit sandali lang itong tumagal. Noong ika-11 ng Pebrero, 1836, matapos lamang ang ilang buwang kasikatan sa media, namatay si Heath sa lungsod ng New York. Ang pagpanaw ni Heath ay nagdulot ng isang pangyayari na sa isang banda ay nagpapatunay na nagsisinungaling si Barnum tungkol sa kanyang pinagmulan, ngunit sa kabilang banda ay nagbigay daan din upang umusad ang kanyang karera bilang isang showman. Sa pagkamatay ng matandang tagapagpasuso, nagpasya si Barnum na subukang pagkakitaan ang kasikatan na nakuha nito sa nakaraang taon. Kumuha siya ng doktor na si David L. Rogers para magsagawa ng otopsiya at patunayan na mahigit 100 taon na ang edad niya. Gayunpaman, hindi kinumpirma ni Rogers ang mga kakaibang pahayag ni Barnum. Sa halip, iginiit niya na siya ay isang babae na sa huling bahagi ng 70 o unang bahagi ng 80 ang edad niya. At hindi ang kakaibang babaeng lampas 100 taong gulang na ipinagmamalaki ni Barnum. Habang ang autopsya at ang atensyong nakuha nito mula sa publiko ay maaring sumira kay Barnum, siya ay isang tao na nakakaunawa sa ideya na walang masamang publisidad. Nakuha niya ang interes ng publiko nang maningil ng $0.50 kada tao sa halos 1,500 katao para sa autopsya noong Pebrero 11, 1836 malaking halaga noon. Kahit pagkatapos nito, patuloy siyang napasiklab ng interes ng publiko, nagkakalat ng mga kakaibang kwento. Na si Rogers daw ay nagsagawa ng otopsya sa ibang tao at si Heath ay buhay pa, maayos at naglalakbay sa Europa. Hindi nagsawa ang murang pahayagan dito at gaya ng makikita mo, ito ang nagpasimula sa karera ni Barnum. Pero ang malungkot na katotohanan ay patay na si Joyce Heath. Lumabas sa autopsy na posibleng ipinanganak siya noong 1750s, panahong nag-aadulto pa lang si Washington. Kaya kung hindi si Joyce Heath ang sinasabi ni Barnum na siya, sino nga ba talaga siya? Sa totoo lang, kaunti lang ang alam natin kay Joyce Heath.
Pero may sapat na ebidensya para malaman ang ilang detalye ng kanyang buhay. Mukhang ipinanganak siya bandang dekada 1750. Hindi tiyak ang kanyang lugar ng kapanganakan, bagamat halos sigurado tayong maari ng isang tabi ang pahayag noon na siya ay nagmula sa isla ng Madagascar sa baybayin ng Silangang Aprika. Sa halip, mas malamang na nagmula siya sa isang pamilyang alipin sa isa sa mga timog na estado at ang Virginia, Carolina o Georgia ang pinakamalamang na lugar. Dahil sa panahon ng kanyang kapanganakan, wala namang anumang tala na naguugnay sa kanya sa Washington Estate sa Mount Vernon. Ang unang mahahalagang tala tungkol sa kanya ay lumitaw lang noon matanda na siya at inalipin sa Kentucky. Noong 1835 nakatanggap si Barnum ng impormasyon tungkol sa kanya mula kay R.W. Lindsay, isang showman sa Kentucky. Pagkatapos ay pinuntahan niya ito at natagpuan ng isang napakatandang babae na lubos ng bulag, may makapal na uban, maliit ang pangangatawan, mga kuko na parang mga pangil at isang muka na puno ng kulubot at tanda. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay si Heath na halos tiyak na dumaranas ng matinding katandaan at pagkawala ng alaala ay napakadaldal at mahilig aliwin ang kanyang mga bisita sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa pag-aalaga niya sa kanyang mahal na munting Georgie. Bukas pa rin kung sino si Georgie, pero agad inorganisa ni Barnum ang pagkuha kay Heath. Dahil labag sa batas para sa kanya na bumili ng alipin sa mga malalayang hilagang estado noong kalagitnaan ng dekada 1830. Gumawa siya ng pekang kasulatan ng bantahan mula raw ika-18 siglo na naguugnay sa kanya sa pamilya Washington. Dahil dito, pumunta si Barnum sa New York para ipakita ang tinawag niyang tagapagpasuso ni George Washington noong sanggol pa siya. Kung susuriin ang mga pangyayari noong 1835 at kung sino talaga si Joyce Heth, makikita kung gaano kasama ang ginawa ni Barnum sa pagpapakilala sa kanya bilang 100 at 61 taong gulang na tagapagpasuso ni George Washington. Hindi lang niya ginawang palabas ang mahina at inaliping matandang babae para pagkakitaan, kundi labis din niyang pinagod ito sa trabaho. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan noong 1835, ipinakita ni Barnum ang bulag na 80 anyos na ito 6 na araw bawat linggo, higit 12 oras kada araw. Maaaring kamayan siya ng mga tao, kunin ang kanyang pulso at hawakan siya basta't naangkop na para bang tinatrato siyang parang hayop. Tumagal ito ng mga 7 o 8 buwan at kinubra niya lahat ng kita na tinatayang umabot sa higit $15,000, isang malaking halaga noon, nakatumbas ng humigit kumulang $50,000 ngayon. Nilalabag din ni Barnum ang mga patakaran ukol sa pagmamay-ari ng alipin noong panahong yon sa pamamagitan ng, pagrenta kay Heth mula sa kanyang may-ari sa Kentucky, isang estado na umiiral pa ang pagkaalipin at dinadala siya sa mga malalayang estado sa Hilaga kung saan labag sa batas ang pagkaalipin. Ngunit sa totoo lang, binili na niya si Heth at illegal siyang naglalakbay sa paligid ng New York at New England kasama ang isang alipin. May mga usap-usapan pa tungkol sa karagdagang pang-aabuso. Halimbawa, may kwento na nilasing ni Barnum si Heth at ipinabunot ang natitira niyang ngipin para magmukha siyang mas tunay na 100 at 61 taong gulang kahit ano itsura ng ganoong edad. Hindi tiyak kung totoo ang kwentong ito o kung wala na talagang ngipin si Heth noong una silang magkakilala. Pero ang pagkakaroon ng ganitong kwento ay nagpapakita kung paano inabuso ni Barnum ang matatandang babae na di na nga kayang alagaan ang sarili. Marami ring sinisisi si Barnum sa maagang pagkamatay ni Heth na sinasabing dahil sa sobrang hirap ng schedule ay nanghina siya. Gaano man kalupit ang naging pagtrato ni Barnum kay Joyce Heth, walang duda na ang buong pangyayaring yon ang nagpasimula ng kanyang karera. Pagkatapos ng autopsya kay Heth, itinayo niya ang engrandeng teatrong pang-agham at pangmusika ni Barnum. Nagkaroon ito ng halo-halong tagumpay hanggang sa sumapit ang krisis ng 1837. Pagbagsak ng pananalapi na nagdulot ng pagbagal ng ekonomiya noong huling bahagi ng 1930.
Pero nang nagkaroon muli ng pera ang mga tao sa kanilang bulsa, noong unang bahagi ng 1840, dumagsa sila ng marami. Sa pinakabagong negosyo ni Barnum, ang American Museum ni Scudder, isang lugar kung saan ipinapakita ni Barnum ang iba't ibang tao na may mga tinuturing na physical na abnormalidad noong panahong iyon, mga unano, mga albino, mga may higantismo at iba pang mga kondisyon. Simula ito ng mahabang karera ng lalaking kinilalang pinakadakilang showman sa mundo at nagtatag ng Barnum at Bailey Circus na yumaman sa pagsasamantala sa mga kapuspalad tulad ni Joyce Heth, kung kanino nagsimula ang lahat noong 1830s. Nakakatuwang isipin, patuloy pa ring pinapalakas ang reputasyon ni Barnum lalo na dahil sa pelikulang The Greatest Showman noong 2017 na hindi binigyang pansin ang mga negatibong bahagi ng kanyang buhay at pagkatao. Inilibing si Joyce Heth sa Bethel, Connecticut matapos ma-autopsy. Sinabi niyang ginawa niya ito ng magalang pero hindi nito isinasaalang-alang ang lahat ng kanyang nagawa noon. Sa mga sumunod na taon, naging matatag na abolisyonista si Barnum at labis niya ikinahiya ang pagsasamantala kay Heth. Maikli niyang isinulat sa kanyang alaala noong 1869 na ang pinaka hindi karapat-dapat sa lahat ng pagsisikap niya sa palabas ang nagpakilala sa kanya sa negosyo. Dagdag pa niya, ito ay isang pakana na hindi ko mismo naisip, isang bagay na matagal nang ipinapakita sa publiko at may napakaraming patunay. Dahil sa pagiging totoo nito, nung panahon na inangkin ko ito, tapat akong naniwala na ito ay tunay. Pinapaliit ni Barnum ang paglilibot kasama si Heth at iniiwasan niyang pag-usapan ang detalye ng autopsiya, tinatawag lang itong madilim at misteryosong paksa. Ngayon, naibalik ang alaala niya at hindi na lang siya tinuturing na isang kakatwang bagay na ginamit ni Barnum para itayo ang kanyang karera. Partikular na ang pag-aaral ni Harriet A. Washington sa kanyang aklat na Medical Apartheid na binigyang diin kung paano nanatiling laganap ang medical na eksperimento sa mga Aprikanong Amerikano noong ika-19 na siglo sa Amerika kahit na natatapos na ang pagkaalipin. Ang pag-aaral ni Benjamin Rees tungkol sa ugnayan ng mga lahi sa industriya ng libangan noong ika-19 na siglo sa Estados Unidos ay nagpakita kung paano naging biktima si Heth ng isang lalaking na madalas pang ipinagdiriwang bilang pinakadakilang showman ng kanyang panahon. Kumusta sa lahat? Ngayon ay pag-uusapan natin si Biddy Mason, isang Aprikanong Amerikana na ipinanganak bilang alipin at naging isa sa pinakamayayamang babae sa California. Ang kanyang kamangha-manghang buhay ay sumasalamin sa abolisyon ng pagkaalipin at pagpapalawak ng Estados Unidos patungong kanluran noong ika-19 na siglo. Sama kayo at tuklasin natin ang kanyang kwento. Pinaniniwala ang ipinanganak si Biddy Mason noong Agosto 15, 1818 sa Hancock County, Georgia, pero hindi tiyak ang mga detalyeng ito. Pinanggalanan siyang Bridget noong siya ay pinanganak, ngunit nakilala siya bilang Biddy noong kanyang kabataan at ginamit niya ang pangalang yon hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ipinanganak si Biddy bilang alipin dahil ang Georgia sa pinakatimog na bahagi ng Amerika ay isa pa ring estadong may pang-aalipin at mananatili ito sa loob pa ng halos 50 taon. Mas masaklap pa, noong bata si Biddy, pinaghiwalay siya sa kanyang mga magulang at ipinagbili sa may-ari ng taniman sa Georgia na si Robert Smithson. Kahit puno ng hirap at pagkaalipin ang kanyang kabataan at unang pagtanda, natutunan niya ang maraming kasanayan na nagbigay daan sa kanyang pag-unlad sa mga susunod na taon. Halimbawa, sa taniman ni Robert Smithson na siyang bumili sa kanya mula sa orihinal niyang amo noong dekada 1820. Marami siyang natutunan sa pag-aalaga ng hayop at pagsasaka. Tinuruan din siya ng ibang mga inalipin tungkol sa katutubong medisina mula Afrika na dinala sa Estados Unidos at ipinasa sa bawat henerasyon. Natutunan din niya ang hilot sa panahong yon. Noong 1836 si Biddy ay ibinigay bilang regalo sa kasal o ipinagbili kina Robert at Rebecca Smith, mag-asawang may plantasyon sa kanlurang Mississippi. Doon niya ginugol ang susunod na 10 taon kung saan nagkaroon siya ng 3 anak na babae. Si Ellen ay ipinanganak noong 1838 at noong 1844 at si Harriet noong 1847. May mga haka-haka na ang kanyang amo na si Robert Smith ang ama ng mga batang ito, ngunit walang tiyak na ebidensya upang patunayan ito.
Noong 1847, dumating ang ilang misyonerong Mormon sa Mississippi para simulan ang pagbabalik loob ng mga lokal sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw na madalas ding tawaging simbahang LDS o simbahang Mormon. Itinatag ito ni Joseph Smith sa kanlurang bahagi ng New York State noong dekada 1820. Matapos niyang sabihin na nakaranas siya ng sunod-sunod na banal na revelasyon, lumago ng malaki ang simbahan sa mga sumunod na taon. Habang lumalaki sila, lumipat sila pa kanluran para maghanap ng Amerikanong Siyon sa hangganan ng Estados Unidos. Pagsapit ng dekada 1840, nagkaroon na sila ng mga himpilan sa ilang bahagi ng Illinois, Ohio at Missouri. Ngunit ang paglakas ng simbahan sa mga rehiyong ito ay nagdulot din ng pagtutol at noong 1844, namatay si Smith sa kaguluhan sa Illinois. Nanatiling tapat ang kanyang mga tagasunod at patuloy na tumutungo sa timog at kanluran ang mga grupong Mormon sa mga sumunod na taon upang humanap ng mga bagong miyembro. At isa sa mga grupong ito ng mga Mormon ang dumating sa plantasyon ni Smith sa Mississippi noong 1847. Matapos dumating ang Mormon mission sa Mississippi, nagbalik loob si Robert Smith sa LDS Church at nagpasya siyang lumipat sa Utah kung saan nagtungo ang mga pinuno ng simbahan ng Mormon upang magtatag ng bagong pamayanan. Isinama niya ang pamilya, mga alipin, si Biddy at ang 3 niyang anak na babae. Pagkatapos ni Joseph Smith, pinamunuan ni Brigham Young ang mga tao patungong Salt Lake Valley kung saan itinatag nila ang Salt Lake City bilang sentro ng Mormonismo. Dito nagtungo ang mga Smith at ang mas malaking convoy na kanilang kinabibilangan noong 1847. Tumawid sila sa Colorado noong 1848 at dumating sa Utah. Malaking tulong ang kasanayan ni Biddy sa medisina sa kanilang paglalakbay at naging mahalaga siyang miyembro ng convoy. Pagdating sa Utah, tumira sina Smith at ang grupo niya sa Cottonwood malapit sa Salt Lake City. Ang simbahan ng Latter-day Saints ay hindi denominasyong laban sa pagkaalipin. Sa katunayan, si Brigham Young ay malinaw na may pagkamuhi sa mga Aprikanong Amerikano at pinayagan ang pagkaalipin sa Salt Lake City at mga kalapit na pamayanan. Gayunpaman, noong 1851, gumawa ng desisyon si Young na, sa unang tingin, ay nagbukas ng posibilidad para kay Biddy na makamit ang kanyang kalayaan. Noong 1848 nakuha ng Estados Unidos ang malaking teritoryo mula Texas hanggang Karagatang Pasipiko sa kasunduang pangkapayapaan ng Digmaang Mexicano-Amerikano. Kasama dito ang rehiyong tinawag ng mga Meksikano na Alta California na agad naging estado ng California sa US. Noong 1848 rin natuklasan ang malalawak na ugat ng ginto sa California at nang kumalat ang balita tungkol dito, nagsimula ang napakalaking dagsa ng 10,000 naghahanap ng ginto at iba pang mga adventurer na natungo pa kanluran papuntang California. Ang gold rush noong 1849 at sumunod na mga taon ay nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng estado at sabik si Brigham Young na magkaroon ng presensya ang simbahan ng Latter-day Saints sa California. Kaya noong 1851, nagpadala siya ng misyon patimog kanluran papuntang San Bernardino, California. Inutusan niya ang mga kasama sa paglalakbay na nang tinanggap ang California sa Union noong 1850 bilang ika-31 estado, ginawa itong malayang estado. Dahil dito, hindi maaaring magmay-ari ng mga alipin sa estado at sinumang magdala ng kanilang mga alipin mula Utah papuntang California ay parang binibigyan na rin sila ng kalayaan. Nang magdesisyon si Robert Smith na sumama sa misyon papuntang California kasama ang pamilya at mga alipin, tila malapit na siyang lumaya, ngunit iba pala ang plano ni Smith. Hindi pinalaya ni Robert Smith ang mga alipin niya pagdating sa California at marami tulad ni Biddy ay hindi alam na may karapatan pala silang maging malaya sa estado. Noong unang bahagi ng dekada 50 ng 18, madalas nag-aatubili ang mga awtoridad sa California na kasuhan ang mga may-ari ng alipin na pumapasok sa estado na may mga alipin at hindi sila pinalalaya. Dahil dito, si Biddy at ang kanyang mga anak ay nanatiling alipin ng ilang taon sa California. Noong 1855 ang isa sa mga anak na babae ni Biddy, si Ellen, ay nagsimulang makipagkita sa isang malayang itim na lalaki na nagngangalang Charles Owens. Kay Owens nalaman ni Biddy na ipinagbawal na ng batas ng California ang pagkaalipin at may karapatan siyang magsampa ng kaso upang labanan ang patuloy na pagiging alipin nila ng kanyang anak kay Robert Smith.
Tinulungan siya ni Owens magsampa ng petisyon sa korte ng Los Angeles County. Hindi pinayagan si BD magsalita, ngunit dahil di dumating si Robert Smith, nagpasya ang korte na bigyan ng kalayaan si BD at 3 niyang anak ayon sa batas ng California. Kaya ipinagpaliban ang kaso noong Enero 1856 nang si BD ay mga 38 taong gulang. Sa puntong ito, pinili ni BD na gamitin ang apelidong Mason. Ito ang naging gitnang pangalan ng isang mausoleum, isang Mormon sa San Bernardino na pinagtatrabahuhan ni BD ng ilang panahon at malamang ay iginagalang niya. Matapos makamit ang kalayaan para sa sarili at sa kanyang anak noong 1856, si BD at ang kanyang mga anak na babae ay nanirahan kasama ang pamilya Owens na tumulong sa kanya sa pag-apela ng kanyang kaso sa batas at di naglaon ay nagpakasal si Ellen, ang kanyang anak, kay Charles Owens. Nakahanap ng trabaho si BD bilang isang nurse gamit ang mga kasanayang medikal na natutunan niya nung siya ay lumalaki sa Georgia. Mabilis siyang umasenso sa propesyong ito matapos salantayin ng smallpox outbreak ang California noong huling bahagi ng 1850s. Noong unang bahagi ng 1860 laging kailangan ang kanyang kakayahan bilang komadrona. Namuhay ng matipid si Mason at inipon niya ang kanyang pera sa panahong ito. Pagsapit ng 1866, nakapag-ipon na siya ng sapat na pera para makabili ng sarili niyang bahay sa Spring Street sa Los Angeles sa halagang $250. Mura lang ito dahil ang Spring Street ay nasa gilid pa noon ng Los Angeles. Ngunit habang mabilis na lumalago ang lungsod, naging mas sentro ang lokasyon nito. Sa pagbili, naging isa si BD sa unang itim na babaeng nagmay-ari ng ari-arian sa California at di nagtagal ay nadagdagan pa ang kanyang pag-aari. Ang parehong pagtitipid na ipinakita niya noong unang mga taon ng kanyang kalayaan ay nagpatuloy hanggang dekada ng 1870. Sinimulan ni BD gamitin ang ipon niya para bumili ng murang lupa sa gilid ng lungsod na ibinenta niya pagkalipas ng ilang taon para sa malaking tubo habang tumataas ang halaga ng ari-arian sa paligid ng Los Angeles. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada ng 1880, nakapag-ipon na siya ng malaking yaman at ginamit niya ito upang magsimulang magpatayo ng mga gusaling pangkalakalan sa lungsod na pagkatapos ay pinaupahan niya bilang mga opisina. Dahil sa matalas niyang pag-iisip sa negosyo at husay sa industriya ng real estate sa California, pagsapit ng huling bahagi ng dekada ng 1880, si B.D. Madison, ang babaeng ipinanganak bilang alipin sa Georgia, 70 taon nang nakalipas, ay nakapag-ipon ng kayamanang tinatayang nasa $300,000 na katumbas ng humigit kumulang $10 milyong sa pera ngayon. Lumampas pa sa kanyang mga interes sa negosyo ang mga gawain ni B.D. Noong 1872 siya at ang manugang niyang si Charles Owens ay nagtayo ng sangay sa Los Angeles ng African Methodist Episcopal Church, ang kauna-unahang African-American na simbahan doon. Sa bahay ni Mason sa Spring Street, ginanap ang mga pagpupulong para sa pagtatatag ng simbahan. Ang lupang kinatatayuan ng simbahan ay direkta ring ipinagkaloob niya. Si Mason ay kilala rin na yon dahil sa kanyang pilantropiya at mga gawaing kawanggawa. Halimbawa, kilala siya sa malaking ambag sa pagtatatag ng unang elementaryang paaralan sa lungsod para sa mga batang Aprikano-Amerikano. Nagbigay rin siya ng malaking donasyon sa lokal na kawanggawa at adikain nang karoon siya ng sapat na yaman. Ang ilang gawaing ito ay kapansin-pansin. Madalas bisitahin ni Mason ang mga bilanggo sa reyon para malaman kung paano sila matutulungan sa legal na tulong. Noong dekada 1880 matapos ang matinding pagbaha sa Los Angeles na nagdulot ng pagkawala ng kabuhayan sa libo-libo, nagbukas si Mason ng mga account sa ilang grocery para bayaran ang mga pinamili ng mga biktima ng baha sa mga linggong sumunod sa sakuna. Sa mga huling taon ng buhay niya, ginawang ampunan at tahanan ni Mason ang kanyang bahay para sa mahihirap. Araw-araw may dumarating dito para humingi ng tulong sa kahirapan at nang humina na ang kalusugan ni BD at hindi na niya sila masalubong sa tarangkahan sa labas, ang kanyang apong lalaki na ang nagdadala sa kanila sa loob ng bahay para makausap siya. Hindi na nakapagtataka dahil sa lahat ng ito, nakilala si BD sa komunidad ng mga African-American sa Los Angeles bilang Lola Mason. Pumanaw si Mason noong 15 ng Enero 1871 sa edad na 73 sa Los Angeles.
Bagamat naging isang iginagalang na tao si Mason sa kanyang komunidad dahil sa kanyang pagkakawanggawa at relihiyosong gawain, inilibing pa rin siya sa isang libingang walang marka sa Evergreen Cemetery na matatagpuan sa distrito ng Boyle Heights ng lungsod. Halos 100 taon pa ang lumipas bago kinilala ang kanyang ambag sa kasaysayan ng unang California. Nang maitayo ang malaking lapida sa kanyang libingan noong 1988. Pagkalipas ng 1 taon, nagdaos ang California Afro-American Museum ng exhibit bilang parangal kay B.D. Mason at idineklara ang Nobyembre 16, 1989 bilang araw ni B.D. Mason. Sa ngayon, ipinangalan sa kanya ang B.D. Mason Memorial Park sa Los Angeles. 1 siglo matapos ang kanyang panahon, mas nakilala ng publiko ang kwento ni Mason. Noong unang bahagi ng 1855, isang larawan ng tila puting batang babae na 7 taong gulang ang naging usap-usapan sa buong Amerika. Si Mary Mildred Williams ay bagong pinalaya mula sa pagkaalipin sa Virginia. Ang nasa larawan ay si Senador Charles Sumner na layuning pukawin ang galit ng bansa at itulak ang kilusang abolisyonista. Sino nga ba ang batang ito at paano siya naging alipin sa katimugang Estados Unidos? Ang batang babae sa litratong ipinamahagi ni Sumner sa Amerika noong kalagitnaan ng dekada 1850 ay si Mary Mildred Botts na nakilala rin bilang Mary Mildred Williams. Ang kanyang kwento ay kakaiba na nagpapakita ng kakaibang kalikasan ng ugnayan ng lahi at politika ng pagkaalipin sa pagsisimula ng digmaang sibil sa Amerika. Ipinanganak siyang alipin malapit sa ngayon ng Washington sa William County, Virginia. Hindi tiyak ang eksaktong estado pero alam natin na ipinanganak siya noong 1847. Sinasabing ama ni Mary si Seth Botts. Isa siyang alipin na may masalimuot na pinagmulang angkan. Hindi lubos na tiyak kung sino talaga ang kanyang ama, ngunit malamang na isa ito sa mga miyembro ng pamilyang Botts ang parehong pamilyang nagpaalipin sa kanya. Marami sa pamilyang Botts ay naging kilalang politiko sa Virginia noong ika-19 na siglo. Halimbawa, naging miyembro ng US House of Representatives si John Botts mula 1846 hanggang 1850. Ngunit gaya ng makikita mo, mayroong debate kung si Seth Botts nga ba talaga ang tunay na ama ni Mary. Ang ina ni Mary ay si Elizabeth Nelson. Siya ay anak ng kanyang nagpaalipin at ipinanganak sa Powers Run sa Virginia noong 1822. Ang kanyang ama ay si Thomas Nelson, kaya si Elizabeth ay lumaking alipin ng sarili niyang ama. Noong mga 20 ilang taong gulang pa lang siya, nakilala niya si Seth at agad silang magpakasal. Nagkaroon sila ng kanilang unang anak, isang batang lalaki na pinangalan ng Oscar noong 1845. Sumunod si Mary makalipas ang 2 taon at ang pangalawang anak na babae na pinangalan ng Adelaide ay ipinanganak noong 1849. May kakaiba sa mga anak na babae ni Seth at Elizabeth na kalaunan ay aagaw ng atensyon ng buong bansa. Kahit inalipin ang kanilang mga magulang, sina Mary at Adelaide ay mukhang mga puti. Lumakas ang mga bulong-bulungan, kumalat ang mga chismis at nagsimulang magtanong ang mga tao. Totoo bang anak ni Seth ang mga ito? O may nakatagong kwento ba sa likod ng kanilang maputlang balat at baka may isa pang misteryosong ama? Maisip mong malamang ay agad na nadhinala si Seth Botts na hindi niya tunay na mga anak sina Mary at Adelaide dahil sa maputi nilang balat. Bago ang bigmaang sibil sa Timog, karaniwan para sa mga may-ari ng alipin na abusuhin ang mga babaeng alipin na madalas nagreresulta sa mga anak na hindi kamukha ng kanilang legal na ama. Ang mga babaeng inalipin ay pwedeng ipahiram sa ibang bahay at maaring magbago ang kanilang pagmamay-ari. Ito rin ang nangyari kay Elizabeth noong 1846 taon bago ipinanganak si Maria. Namatay ang ama ni Elizabeth na si Thomas Nelson noong huling bahagi ng 1845 kaya siya, ang ina at mga kapatid na babae ay napunta sa pag-aalaga ng bayaw ng ama niyang si J.C. Wyden. Kaya mula pa noong umpisa ng 1846, sinimulan niyang angkinin ang mga alipin ng kanyang yumaong bayaw. Sa panahong ito, ipinanganak sina Mary at Adelaide, parehong napakaputi kaya akala mo'y puti sila. Dahil sa itsura at oras ng kapanganakan nila, inakala ng marami na si Wyden ang ama, ngunit mas komplikado ang totoong kwento.
Maaring totoong nalito si Seth Botts kung siya nga ba ang ama ni na Mary at Adelaide at maintindihan naman ito. Paminsan-minsan pa rin niyang nakikita si Elizabeth matapos itong umalis sa bukirin ng Nelson at posibleng kasabay iyon ng pagkakabuo ni na Mary at Adelaide. Sa mga ugnayang dugo ng pagkalipin, madalas ang ganitong hindi katiyakan. Bukod pa rito, ang ina ni Mary na si Elizabeth Nelson ay napakaputi rin ng balat. Sa mga klasifikasyon ng lahi noong panahong yon, malamang na tinawag siya bilang isang quadroon o octoroon, mga terminong ginagamit sa pekeng siyentipikong kalkulasyon ng lahi noong panahon na yon. Ginagamit ito para tukuyin ang isang tao bilang isang kapat o isang walong itim at karamihan ay puti. Ang ama niya, si Thomas Nelson, ay puti at mestisong lahi ang kanyang ina. Kung susuriin pa, mas nangingibabaw ang puting kolonyal na lahi ni Elizabeth kaysa lahing Aprikano niya sa pananaw ng lipunan noong ika-19 na siglo. Dagdag pa rito, si Seth Botts ay isa ring alipin na mestizo, ang anak sa labas ng isang malayang puting lalaki. Dahil sa sarili niyang komplikadong pinagmulan, mas nagiging malinaw kung bakit halos mukhang puti sina Mary at Adelaide at kung bakit hindi rin sigurado si Seth kung siya nga ba ang tunay nilang ama o hindi. Ganito kagulo at nakakatakot ang kalagayan ng pagkalipin at pagkakakilanlan sa lahi sa Timog Amerika dahil sa henerasyon ng pagsasamantala at malalim na hindi patas na kapangyarihan ng mga nag-aalipin at inalipin. Hindi sana napansin si Mary Mildred Botts kung hindi dahil sa tensyonadong isyu ng lahi at politika sa Estados Unidos noong siya ay ipinanganak. Isinagawa na ang pagkalipin sa lugar na naging Estados Unidos noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo. Mas lalong lumaganap ito sa sumunod na siglo at kalahati, kaya noong inilabas ang Deklarasyon ng Kalayaan noong 1776 may ilang daang libong alipin sa umuusbong na bansa. Kahit noon, tumitindi na ang pagtatalo sa moralidad ng pagkalipin. Ang ilang estado sa New England ay nagsimulang magpatupad ng mga limitasyon o kahit ipagbawal ang pagkalipin noong pangdekada 1780. Gayunpaman, sa mga estado sa timog tulad ng Virginia, Hilaga at Timog Carolina at Georgia, lubos na nakaasa ang ekonomiya sa pagtatanim ng mga pananim tulad ng tabako at bulak na inaani ng mga alipin sa mga bukirin. Dahil dito, malakas ang pagtutol sa pagpawi ng pagkaalipin dito. Dekada ring umiral ang isyu ng pagkaalipin. Bago ipang-anak si Mary, ipinagbawal na ng karamihan sa mga hilagang estado ang pagkaalipin. Pero nanatili pa ring mapayapa ang relasyon nila sa mga timog na estadong sumusuporta pa rin dito. Dahil sa masilang balanseng ito, nagkaroon ng sariling landas ang bawat reyon. Gayunpaman ang pagpapalawak ng Amerika pakanluran at ang pagpasok ng mga bagong teritoryo at estado. Noong dekada 1800 at 40 at 1850, muling sumiklab ang matinding alitan kung papayagan ang pagkaalipin sa mga bagong lupain na muling nagdala ng isyu ng pagkaalipin sa sentro ng pambansang diskusyon. Noong 1854 sumibol ang Partido Republikano bilang malakas na puwersa at hayagang idineklara ang abolisyon ng pagkaalipin bilang pangunahing layunin nito. Isa sa mga nagtatag nito ay si Senator Charles Sumner ng Massachusetts, masigasig na tagapagtanggol ng kalayaan. Hindi nagtagal matapos ang malaking pagbabagong politikal, si Mary Mildred Williams ay napunta sa sentro ng pambansang atensyon at ang kanyang kwento ay magsisimula ng sigalot na yayanig sa pundasyon ng nahating bansa. Si Mary Mildred Botts ay 7 taon na alipin, ngunit ang panahong iyon ay nagdulot ng mas malalalim na pilat kaysa sa mga tanikala. Ang magulong at alanganing kalagayan na kinalalagyan niya ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ina sa loob ng tahanan ng mga Whedon ay puno ng tensyon at napakakomplikado. Determinado si Whedon na ipagbili ang marami sa mga alipin na minana niya mula kay Nelson, ngunit nahahadlangan siya ng korte dahil sa isang komplikadong issue. Issue sa legal na pagmamayari ni na Elizabeth at mga anak niya. Kasama rito ang napaka-masalimot niyang angkan. Dahil dito, matagal na nabilanggo sa legal na alanganin sina Elizabeth at ang kanyang mga anak sa plantasyon ni Whedon. Noong 1850 determinado si Seth Botts na kunin ang kanyang kapalaran kaya nagsimula siya sa mapanganib na paglalakbay. Sa tulong ni Henry Williams, isang dating alipin at kaalyado, gumawa siya ng peking papeles ng kalayaan na magpapabago ng lahat. Ipinagsapalaran ni Seth ang lahat at tumakas mula Virginia sa mapanganib na Underground Railroad, ang lihim na daan ng pag-asa ng mga tumatakas na alipin patungong Hilaga.
Pagdating niya sa Boston, nagsikap siya ng labis, pinangungunahan ng layuning mabili ang kalayaan ng kanyang asawa at mga anak. Sa pamamagitan ng matinding tiyaga at mahalagang suporta mula sa mga kapanalig na abolisyonista, nakalikom siya ng sapat na pera pagsapit ng unang bahagi ng 1855 upang matubos ang kanilang kalayaan. Pagkatapos, ginamit ng pamilya ang apledong Williams mula sa mga pekeng papeles na nagdala sa kanilang pantakas. Sa isang kamanghamanghang pagbabago, si Mary Mildred Butts ay hindi na isang alipin sa Virginia. Siya na ngayon si Mary Mildred Williams, isang malayang bata sa Boston, handa nang hamunin ang isang bansa. Dito pumasok si Charles Sumner sa eksena. Noong nakuha na ni Mary ng kanyang ina at ng iba pa niyang mga kapatid ang kanilang kalayaan noong unang bahagi ng 1855, nakapagtatag na si Seth ng mga koneksyon sa kilusan ng abolisyonista sa mga malalayang estado sa Hilaga. Isa sa mga koneksyong yon ay si Sumner na galing sa pagtulong magtatag ng Partido Republikano. Narinig niya ang tungkol sa magulong pinagmulan ng pamilya ni na Mary at Adelaide at sa katotohanang para sa lahat sila ay mapuputi. Nakita ni Senador Charles Sumner ang halada ng imahe sa paglaban para sa opinyon ng tao, kaya pinakuha niya ng daguerreotype na litrato si Mary, na malamang ay pinili dahil siya ang mas nakatatanda sa magkapatid. Ang nabuong larawan ay agad na nailatala sa Boston Telegraph at New York Daily Times, kalakip ang mga editorial na ikinagulat ng mga mambabasa. Paano naging alipin ang isang batang babae na mukhang puting-puti? Ang litrato ay naging matibay na ebidensya ng kabulukan ng pagkaalipin, inilalantad ang baluktot na lohika ng lahi at mga pang-aabuso sa timog. Ang reaksyon ay napakamatindi. Naging pambansang sensasyon ang mga artikulo at mabilis kumalat ang larawan ni Mary, kaya siya ang unang poster child ng Amerika halos isang dekada matapos lumitaw ang fotografiya. Naramdaman ni Sumner ang lakas ng agos kaya isinama niya si Maria sa speaking tour sa Hilaga ginamit ang kanyang kwento bilang sandata. Sa bawat talumpati, binigyang diin niya kung paano hindi lang dinihumanize ng pagkaalipin ang milyon-milyon, kundi binura rin ang hangganan ng lahi dahil sa henerasyon ng sexual na pagsasamantala. Si Mary Mildred Williams ay naging buhay na ebidensya laban sa timog mula noon. Hindi lang kwento ng dalaga ang makikita sa kanyang muka. Ipinakita nito ang lumalalang pagkukunwari na nagtutulak sa bansa papalapit sa digmaang sibil. Bata pa noon si Mary Mildred Williams kaya malamang hindi niya alam ang malaking halaga ng kanyang kwento sa politika ng bansa. Pagkatapos ng paglilibot kay Sumner, humupa ang kontrobersa at bumalik siya sa Boston para manirahan kasama ang mga kapatid na ngayon malaya ng mamuhay bilang pamilya. Gayunpaman, ang panahon ni Mary bilang poster girl ay nagkaroon ng malaking epekto at ito ay umabot sa rurok noong ika-22 ng Mayo, 1856. Noong araw na yon, inatake si Sumner sa loob ng Senado ng Estados Unidos ng isang matinding tagapagtaguyod ng pagkaalipin mula sa mga estado sa Timog at miyembro ng House of Representatives si Preston Brooks. Nakagugulat, halos mapatay ni Brooks si Sumner sa pambubugbog. Nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa gulugod at gumaling lang matapos sumailalim sa eksperimento ng operasyon sa Europa noong 1858. Ang marahas na pag-atake ni Brooks kay Sumner noong 1856 ay mahalagang sandali sa pagkasira ng ugnayan ng Hilaga at Timog. Marahas na simbolo ng lumalalim na pagkakahati na nauwi sa digmaang sibir ng Amerika noong 1861. Natapos ang digmaan makalipas ang 4 na taon dahil sa Emancipation Proclamation ni Pangulong Abraham Lincoln at pagpapatibay ng ika-13 amyenda na nag-alis ng pagkaalipin sa Estados Unidos. Kasabay ng pagtatapos ng pagkaalipin, nagsimula ang mahaba at masakit na pagbuwag sa sistemang pagsasamantala na nagbigay ng malungkot na pinagmulan kay Mary Williams. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Pagkatapos sumikat noong dekada 1850 bilang batang babaeng ang larawan ay gumulat sa bansa, tahimik na nawala sa publiko si Mary Mildred Williams. Gayunpaman, nabuhay siya ng matagal kahit na medyo hindi karaniwan para sa panahong yon. Nanatili siyang nakatira sa Boston, Massachusetts pagkatapos ng digmaang sibil. Sila at ang pamilya niya ay sinamahan ng maraming dating alipin na lumipat mula Timog patungong mga industrial na lungsod sa Hilaga habang nagbabago ang ekonomiya ng Amerika noong huling bahagi ng ika-19 na siglo.
Sa Boston, namuhay ang pamilya Williams kasama ang ilang migrante mula Timog. Mag-asawang dating alipin mula Louisiana sina Josephine at Joseph Jackson. Si Henry Clay, dating alipin na 19 na taong gulang mula North Carolina, kasama ang ilan pa. Dahil dito, naging kanlungan ang tahanan ng pamilya Williams sa Massachusetts para sa maraming dating alipin mula Timog bago makarating sa Boston noong dekada 1870 at 1880. Kalaunan, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya at nagsimula ng sariling buhay ang bawat isa. Lumipat sina Mary at Elizabeth sa isang bahay sa Hyde Park, Boston na karamihan ay tinitirhan ng mga puti. Habang nakatira ron, nakuha ni Mary ang isang respetadong trabaho noong 1882 bilang clerk sa opisina ng mga titulo ng lupa. Nagbibigay ito ng taunang sahod na $780, isang disenteng halaga noong panahong yon, nakatumbas ng humigit kumulang $25,000 na yon. Lumipat siya sa isang apartment sa Tremont Street noong 1888 para mapalapit sa trabaho. Malinaw na nagustuhan ni Mary ang posisyon at nanatili doon hanggang sa magretiro siya noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Hindi kailanman nag-asawa si Mary at wala siyang naging anak. Nabuhay rin siya ng mas matagal kaysa sa iba pa niyang mga kapamilya na maraming taon. Siya lang ang natirang buhay pagdating ng ika-20 siglo. Bilang isang kawili-wiling punto ng pagkakakilanlan sa lahi sa Amerika pagkatapos ng digmaang sibil, pinili niyang kilalanin ang sarili bilang puti noong siya ay nasa hustong gulang na at nakatala siya bilang ganon sa mga opisyal na dokumento ng senso at iba pa. Isa sa mga record na ito, ang US Federal Census ng 1900 ay nagsasaad din na siya ay nakatira kasama ang isang babaeng kapareha na nagangalang Mary Maynard na 45 taong gulang noon. Noong panahong yon, nakatira siya sa Beacon Hill District ng Boston na kilalang maluwag sa relasyon ng mga bakla at tomboy basta't hindi ito lantaran. Malamang si Mary Maynard ay kapareha ni Mary Mildred Williams na posibleng nagpapaliwanag sa pasa niyang huwag mag-asawa at magkaanak. Si Mary Mildred Williams ay nabuhay hanggang noong 1921 at pumanaw sa Boston sa edad na humigit kumulang 75. Tahimik at hindi napansin ang pagpanaw ng dating batang simbolo ng abolisyon na minsang naging sentro ng pansin ng bansa, ngunit unti-unting nalimutan habang umuusad ang kasaysayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng compilation video na ito tungkol sa pagkaalipin sa Amerika. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa video sa ibaba sa mga komento at kung may mga suggestion kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sabihin din ninyo kung gusto ninyong magkaroon pa ng mga paksa tungkol sa kasaysayan ng mga Aprikanong Amerikano, kasaysayan ng pagkaalipin o iba pang mga bagay na katulad nito. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para ma-update kayo agad sa mga upload ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!